ang Iran takbo, Amerika at Israel wawasakin ng Iran nuclear site. At isa pa, ang missile ng Pilipinas na binili sobrang lakas. Kayang palubugin sa isang missile lang, kayang palubugin ang isang barko ng mga Tsekwa. Ganon kalakas ang bagong binili ng sandatahang Pilipinas laban sa mga Chino. So ito ang ating bibigyan ng ng reaction video, komentaryo, suggestion, criticism, kung ano man yung inyong mga saloobin ay pwede rin kayo mag-comments diyan sa baba. Okay? And also kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Good News Philippines. So sa kanyang video to, so bibigyan lang natin ng reaction to, komentaryo, kasi napaka gandang balita to, no? Lalong-lalo na sa atin at lalong-lalo na sa buong mundo. Lalong-lalo na nanalo na si Donald Trump sa pagka-presidente ng Amerika. So ito ang gagawin niya, no? Ngayong presidente na siya. Okay? So umpisa na natin mga guys, please like and subscribe na lang muna. Okay, umpisa na natin. Mga idol at kabayan, breaking news. Pinakamalakas na kaalyado ng Israel ang bagong Pangulo ngayon ng Amerika. Iran at mga proxy nito kabado na dahil sa pagbabalik ni Pangulong Trump sa kanyang pwesto. Posibleng bibigyan ni Pangulong Trump ng green light ang Israel upang tuluyang wasakin ang nuclear facility ng Iran. Kung duda kayo sa kakayahan at tapang ng bagong Pangulo ng Amerika, si President Trump lang naman ang nagdeklara sa Iran Revolutionary Guard Corps bilang terorista. Siya din ang tumuda sa isa sa makapangyarihang commander ng Iran Revolutionary Guard Corps na si Qasem Soleimani. Because of your leadership, Iran is now on the run. You've withdrawn from the dangerous nuclear deal. You slapped on tremendous sanctions. 6 sa mga bomber ng Amerika kitang-kita na nakaparking sa paliparan ng US military base sa Qatar na nakaharap sa Iran. 5 sa mga B-52 bomber na ito ay kayang magdala ng nuclear weapon. Gaano ba kalakas ang anti-ship missile na nabili ng Pilipinas sa South Korea? Sa videong inyong makikita, ganyan kalakas ang missile na meron ang 2 barkong pandigma ngayon ng Philippine Navy. China, pinagtawanan ang Su-57 fighter jets ng Russia dahil ipinagmayabang ang kanilang bagong J-35, isang 5th generation fighter jets. Oo, mukha pa lang kopyang-kopya na ang F-35 ng Amerika, pero bakit dalawa ang engine kahit anong... Tingnan nyo naman itong mga Chino manggagaya talaga, no? Yan, no? Ginaya yung eroplano ng Amerika. gawin ng China, hindi nila kayang tapatan ang teknolohiya ng Amerika. Israel patuloy ang ginagawang opensiba sa Hezbollah. Yari ang Hamas, Hezbollah, Houthi at lalo na ang Iran dahil ang nanalong Pangulo ng Amerika ay si dating President Donald Trump. Sa pagkapanalo ni President Trump, kabado at naghahanda na ang Islamic Republic of Iran dahil isa sa mga posibleng gagawin nito ay ang pagbibigay ng green light sa Israel upang atakihin ang Iran nuclear SAS, pag-target sa mga matataas na leader ng Iran Revolutionary Guard Corps at pati na ang pagpataw ng parusa sa oil industry nito. 3 beses sinubukang patumbahin ng Iran si President Trump nitong eleksyon pero hindi ito nagtagumpay. Ngayon, ito na ang tamang oras para maningil ang bagong Pangulo ng Amerika para... Yun, tingnan nyo naman So, si Donald Trump na ang bagong presidente ng Amerika. So marami nang gagawin tungkol. Marami nang mga gagawin si Donald Trump na pagbabago tungkol sa mga gera dyan sa buong mundo. kaya nga hintayin natin, no, kung anong gagawin niya. Lang sa inyong kalaman mga kabayan, malalim ang ugnayan ng Israel at ni President Trump. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maayos na relasyon ang Israel at United Arab Emirates na tinatawag na Abraham Accords. Kaya ang nauudlot na normalization ng Israel at Saudi Arabia ay siguradong matutupad na at kapag nangyari ito, maraming mga bansa sa gitnang silangan ang susunod sa yapak ng United Arab Emirates at Kingdom of Saudi Arabia. Si President Trump din ang dahilan kung bakit pumalas ang Amerika sa US-Iran nuclear deal. Kaya ang pangarap ng Iran na
magkaroon ng nuclear weapon ay tuluyan ng maglalaho na parang bula. Malalim ang pagkakaibigan at magandang relasyon ni President Trump sa Israel sa ilalim ng Trump administration. Teka. So, ganun pala ang gagawin ni Donald Trump, no? Dati, yung dating presidente ng Amerika, sinusuporta ng US-Iran nuclear project. Pero ngayon, pagdating kay ngayon ang presidente ngayon, si President Donald Trump na, wawas out na yun. So wala na yun, yung US-Iran nuclear project nila. So talagang patay na ang Iran. Ang kanilang mga pangarap na magkaroon ng nuclear. Nandiyan na si Presidente Donald Trump. Ang isa sa mga umaayaw na magkaroon ng nuclear project ang Iran. Alam niyo naman ang Iran, no, masyadong mapangarap. Gustong mataas ang pangarap na magkaroon ng superpower, pero hindi papayagan ni Donald Trump. Kinilala ng Amerika ang Jerusalem bilang capital city ng Israel. Pinutol ng Amerika ang pagpopondo sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine. Kinilala ng Amerika ang soberanya ng Israel sa Golan Heights. Itinalaga ng Amerika ang Iran Revolutionary Guard Corps bilang terorista. Itinumba ng Amerika ang pinakamalakas at mataas na leader ng Iran Revolutionary Guard Corps na si Qasem Soleimani. Thank you for So, ang dami palang nagawa ni Donald Trump noon, nung unang naging presidente siya, no? Marami siyang nagawa. Kaya nga tumahimik ang yung mga bansang kumakalaban sa Amerika eh. Talagang tumiklop na. Lalo ngayon, talagang naging presidente na uli ng Amerika si Donald Trump. Lalo ngayon, grabe ang gagawin ngayon ni Donald Trump. Kaya hintay na lang natin kung ano ang kanyang unang gagawin. everything you've done for Israel, for recognizing Jerusalem as Israel's capital, for moving your embassy there, for recognizing our sovereignty in the Golan Heights, for recognizing our rights in Judea, Samaria, the heartland of our biblical homeland, for the unprecedented security and intelligence cooperation between our two countries. I think, Mr. President, the list of your support for Israel, the things you've done for Israel since you've become president is very long, but the bottom line is short. You have made our alliance stronger than ever. And I look forward in the coming years to make it even stronger with a historic defense treaty that will anchor our alliance for generations. One last thing, which I think is important. This is International Holocaust Remembrance Day. And on this day, I'm proud to stand here as the Prime Minister of the one and only Jewish state and thank you for confronting the most anti-Semitic regime on the planet. When you came into office, Iran was on the march. Because of your leadership, Iran is now on the run. You've withdrawn from the dangerous nuclear deal. You've slapped on tremendous sanctions. You have, 2 weeks ago, you've taken out the most dangerous terrorist on the planet. All those who seek peace, all those who want to fight terrorism, should thank you, Mr. President, for your bold decisions and your bold actions. And on behalf of the State of Israel, I want to thank you for everything you've done for Israel, for confronting Iran, and for your extraordinary decisions, your friendship, and your leadership. That's the end of my speech. Sa ibang balita naman, tingnan nyo naman talagang magkasundo ang Prime Minister ng Israel na si Netanyahu at ang bagong presidente ng Amerika sa Donald Trump. So talagang mahirap ng sa palagay ko mahirap ng kalabanin yan kung sino mang magbalak na guluhin uli ang Israel ng mga Middle East na country. Nagbabalak nilang guluhin uli ang Israel, mag-isip-isip na sila kasi talagang full support ang Amerika si Donald Trump tungkol sa papaggera ng Israel sa mga kalaban nito, no?
kitang-kita mga kabayan na 6 sa mga B-52 bombers ng Amerika ang nasa Al Udeid Air Base sa Qatar. Ang larawang ito ay kuha ng satellite. Dagdag pa dito, kinumpirma ng source na 5 sa 6 ng B-52 bombers Yun. ay nuclear capable. Ibig sabihin, meron itong kakayahan na magdala ng mga nuclear weapon. Kaya ang banta ng Iran na gagamit sila ng nuclear laban sa Israel ay isang pagkukunwari lamang ng kanilang militar para itaas ang moral ng kanilang mga taga-suporta at mga proxy sa Syria, Iraq, Lebanon, Gaza at sa Yemen. Kung talagang matapang ang Iran at totoo ang kanilang mga banta, pwede naman nilang subukan para makita nila kung gaano kalakas ang ganti ng pinagsamang puwersa ng Israel at Amerika. Yun. Sa ibang balita naman, si Star So, tingnan nyo naman ha. Kung talagang matapang ang Iran, no, ba't di nila subukan? Di nila subukan na pakawalan na kanilang sinasabi na nuclear. Nuclear, kanilang nuclear program, no. Ibig sabihin yan, hanggang ano lang sila, hanggang ngaw-ngaw lang talaga ang mga Iran na yan, no. Talagang ano lang talaga sila, pasikat ba? Mga ganun ba? Pero pagdating sa aktual, talagang lumuluhod na sila. Tingnan nyo naman, Israel pa lang yan, hindi pa talagang totally na tumutulong ang Amerika. Israel pa lang yan, yung binanatan sila ng Israel, no, na gumanti ang Israel, di ba? Pulbos yung mga military facilities ng Iran. Wala pang Amerika doon, Ngayon, nagkaroon ng presidente na bagong presidente ang Amerika, lalong-lalo si Donald Trump, talagang aayusin yan at sumuporta pa si Donald Trump na talagang wawasakin nila ng Israel at Amerika ang mga nuclear program o nuclear facilities ng Iran. Ayan na, patay na. Yari na talaga. Misa na binili ng Pilipinas sa South Korea ganito kalakas, kayang-kayang pulbugin ng Sea-Star anti-ship Yun. missile ang isang malaking barkong pandigma ng kalaban tulad ng inyong nakikita sa video. Wow! Ang lakas! Ang lakas niyan. Grabe, Lubog. Tingnan nyo naman, kasi may bagong binili ang ating gobyerno, no? Galing sa South Korea, 2 barko na napaka-high-tech. Ayan na yun, kung gaano kalakas. Kaya isang missile lang, isang missile lang kaya magpalubog ng isang barko. Lalong-lalo na yung mga barko na mga inchik na sa South China Sea o West Philippine Sea. Patay na sila dyan. Kaya dapat ang matakot talaga ang mga Chekwa diyan sa bagong bili na mga high-tech na barko ng Pilipinas. Isang missile lang, lubog hati ang isang barko ng Chino. Ayun, example pa lang yan. Yun, tingnan mo. Sa ibang balita naman, sa nalalapit na airshow ngayong 12 hanggang 17 ng Nobyembre sa China, J-35. Ito ngayon ang bukang bibig ng mga Chinese sa social media. Sa unang tingin pa lang pamilyar na para sa atin ang bagong eroplano mandirigma ng China. Tama, ito ay isang copycat ng F-35, isang 5th generation fighter jets na gawa ng Amerika. Yun. Kilala ang China sa pangungopya at gaya-gaya. Walang originality, kaya wag na kayong Yun. mabigla kahit anong gawin ng CCP. Hindi nito kayang tapatan ang mga sopistikadong kakayahan na meron ang mga eroplanong mandirigma ng Amerika, dahil kahit ang sinasabi nitong J-20 Dragon ay wala ni isa sa mga bansa sa mundo ang umu-order o planong bumili nito. Di tulad ng Amerika, marami ang gustong bumili ng F-22 Raptor, pero hanggang sa kasalukuyan hindi ito ipinagbibili ng Estados Unidos. Kahit sa So, tingnan nyo naman, may bagong gawa ang mga Chekwa, ito mga incheck na to, no. Gaya-gaya talaga ng mga technology, no, military technology itong mga Chino. Wala talaga silang originality talaga. Gaya-gaya lang talaga. Baka nga yung ginaya nilang F-35, F-32 ng Amerika, baka nga hindi nga pumuputok. Grabe talaga yung mga Chino na manggagaya talaga.
sa kaalyadong bansa dahil sa mga sensitibong teknolohiya na taglay ng isa sa pinakamalakas na 5th generation fighter jets ngayong 21st century. Kapansin-pansin naman mga kabayan na ang Chinese J-35 ay merong 2 engine, Yun. samantala ang F-35 naman ay meron 1 engine lamang. Kaya kahit anong gawin ng mga Chekwa, hindi nila kayang higitan ang pagiging unique at high-tech ng mga teknolohiya na meron ang Amerika. Hindi lamang yan mga kabayan, gamit na Oh, gamit tingnan nyo naman ha. Ginaya nga yung Stealth F-35 ng Amerika ng mga Chino, pero 2 engine. 2 makina na yung ginawa ng ng mga incheck, 2 makina. So siguro sinubukan nila 1 engine, hindi umuubra. Kasi nga gagayahin lang nila eh. So hindi umubra siguro 1 engine lang na Kaya ginawa nila 2 engine para tumakbo yung eroplano ng mga Chino. Samantalang yung F-35 ng Amerika, tingnan naman 1 makina lang pero talagang napakabilis. Parang singbilis ng ng sounds na mas mabilis pa sa tunog. Matindi tong Amerika, no? ngayon ang F-35 sa totoong digmaan. Ito ang isa sa mga eroplanong mandirigma na nakapasok sa Iran na hindi man lang nila namamalaya. Sa ibang balita, kitang-kita naman na tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang opensiba ng Israel laban sa Hezbollah. Aktual na video, panoorin. Yun, no? Matindi, no? Malupit ang Israel, no? Pinupulbos talaga yung mga Hezbollah. Okay, so okay mga guys, so hanggang dito na lang tayo. So nakita niyo naman na ang Israel at ang Amerika ay magtutulong na wawasakin ang mga nuclear facilities ng Iran. Matindi, magandang balita talaga, no? Good news Philippines. Talagang good news. Okay? And also siyempre, ayan yung may nabiling ang ating gobyerno na 2 barko mula sa South Korea na napaka-high-tech. Kaya magpalubog ng 1 missile lang. Magandang balita yan, okay? So, hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please kung bago ka pa lang sa aking channel please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo sara, okay? Also kay Good News Philippines, okay?